Good morning po. Ito tayo nagsimula sa ating gawain. Hiniling po tayo tumayo. Ay ito na malangin. Hindi na pamula. Yes, Lord, we thank you, Panginoon Jesus, sa napangandong mga kanibigay sa amin. Salamat, Lord, dahil sa pagkakataon ito, magagawa namin na purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat sa isang napagandang magdamag, pagtulog. Salamat dahil iningatan yung boses sa amin sa mga oras na ito. Lord, dalangin namin yung pamumuna sa gawain ito. I-bless yung Panginoon ng bawat isa. Una, Panginoon, sa aming pastor sa mag-aapit na yung mensahe. Sa aming mga praise and worship team, Panginoon, na i-guide po sila, tulungan niyo po sila. Bigyan sila, Panginoon, ng sapat na talent, Panginoon, para magawa yung Panginoon tungkulin para sa iyo. Ganyan din, Panginoon, ang bawat sa amin. I-ready niyo nga po ang mga puso, ang aming isipan para kinig ng inyong salita. Lord, sa mga kasama na wala pa rito, dalangin namin na ikaw mag-ingat sa kanila, ikaw magpaalala sa kanila, Panginoon, ng isang gawain na ito na para sa iyo, Panginoon. Gayun din, hinihingi kami ng tawad sa anumang pagkakasala na aming nagawa. Patawarin na po kami, Lord, sa anumang pagkukulang sa inyo upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa inyong harapan sa pananambahan. Ganun din, Panginoon, na sinasaway namin ang mga ng kaaway sa mga oras na ito. Na alam namin ang katagumpayan para sa iyo lamang, kung ibibigay namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po, good morning po sa ating lahat. Good morning. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ready na po sa kapaturihan natin, Panginoon. Amen. Bago po ang lahat, kamayin po natin ang bawat isa.
sa akin, nagigit sa iyo, Yesu Cristo. Malangkap, umindak, umindak, umiyak. Malangkap, umindak, lumindak, umiyak. Hanggang
tulad ng ating Panginoon. Ang Panginoon, lahat ibibigay namin para sa iyo, Lord. Pati ang aming buhay, Panginoon.
Ako'y narito upang sabayan kapagkailanman itataas kita sa ating buhay kaban. Itataas kita sa ating buhay kawan. Ako'y lilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iniaalay sa'yo ang iyong kahit siya nais ko maging kagagalan sa puso o Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sabayin magpakailanman itataas kita sa ating buhay kawan. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iniaalay sa'yo ang iyong kalusugan. Siyang nais ko maging kagalakan sa puso ko. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iniaalay sa'yo ang iyong nais ko maging kagalakan sa puso ko. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iniaalay sa'yo ang iyong kalusugan. Siyang nais ko maging kagalakan sa puso ko. Nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iniaalay sa'yo ang iyong kalusugan. Siyang nais ko maging kagalakan sa puso pinupuri kita. Ako'y narito upang sabayin magpakailanman itataas kita sa
buhay ko ang Diyos. Sa aking buhay ko ang Diyos. Sa aking buhay ikaw ang Diyos. Amen. Palapakan ko namin yan. Hello po. Ayan, napakaganda na awitin na sabi ron, O Panginoon, pinupuri kita. Parang sa buhay natin, no? Kailangan talaga natin na sabi nga, siya lang dapat yung ating pinupuri. Napakasaya magpuri ang Panginoon na tayo narito dahil hindi para sa Kanya. Yun nga yung sinasabi po dun sa lantanan. Kaya napakahalaga po ng oras na binibigay po natin para sa Kanya. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pananalangin para po sa mga kabataan, kaya tinatawag sila dito sa harap. Yan. Sana yung mga bata yan. Yan. Kagaya nga po sinasabi, isang privilege para ipanalangin ng mga batang ito. At kasama ito sa ating tungkulin para yung mga batang ito sa murang edad nila, malaman nila yung kahalagahan ng pananalangin para sa Panginoon. Kaya unat po ating mga kamay sa kanila, kahit po yung mga batang kahit hindi po natin kasama, pag-pray po natin. Yes Lord, Panginoon Jesus, salamat nga po Lord sa buhay ng mga batang ito. Maging kung sa mga bata Panginoon hindi namin kasama sa mga oras na ito. Dinadalangin namin sila sa inyo, tinataas namin sila sa inyo Panginoon. Alam namin Lord na napakahalaga sa iyo, Panginoon, ng mga batang ito at mahal naman mo sila. Kaya Lord, tanin mo sa aming mga puso ang pagmamahal sa kanila upang Lord, maipakita namin sa kanila pa ang kahalagahan ng pananambahan sa iyo. I-bless nga po sila Panginoon bagay sa lahat ng kanilang gagawin, lalo na Lord sa kanilang pag-aaral. Ikaw mag-ingat sa kanila, i-bless sila Panginoon magandang kalusugan, ang kanilang mga guardian Panginoon, pagpalain nga po. At upang ma-provide ang mga pangailangan ng mga batang ito, i-bless nga po ang bawat isa. Ngayon Lord, dalangin namin ang iyong patuloy na guidance, provision sa lahat ng kanilang tatahakin sa kanilang buhay, Lord. At sa kanilang murang edad, Panginoon, na magawa nila pinatungkulin sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, din naman ng mga talent, mga ipapakita nila sa iyo at may aalin nila sa iyo, Lord. Maraming salamat nga po, Lord, sa mga magulang, sa mga guardian, at kay Sister Lida na patuloy na nagtuturo sa mga batang ito. Muli, tinataas nila namin sila sa iyo. Huwag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Yun, dadako po tayo sa ating offertory, pero siguro po, babagitin ko muna sa inyo, babahagi ko sa inyo, yung isang kwento po ng isang mayaman. Meron daw pong isang mayaman. Ayan, meron po isang mayaman po na nakatanaw dun sa aking terrace. Yun. Nakatanaw po siya dun sa kanyang bahay. At nandun po doon terrace. At sa labas ng kanyang bahay, meron doon po ng isang namamalimos na lalaki. At nung makita ng mayaman itong lalaki na ito na nangihingi, ginawa po niya, kumuha po siya ng mga pagkain sa kanilang bahay. Siguro po hello, yun. Siguro po katatapos lang ng Pasko. Siguro kasi ang kinuha. Hello, yun. So kinuha po ng mga lalaki yung mga tirang pagkain dun sa kanila. Actually, kinuha niya yung medyo talagang pasirat na yung pagkain na ibibigay niya. So, kinuha niya yung basket, pinagay niya ng mga pagkain na medyo pasira na at binigay niya dun sa lalaki. So, nung makita po ng lalaki mga binigay sa kanya, ang ginawa po niya, tinapon po niya. Yan, tinapon po ng lalaki na namamalimos yung mga pagkain. Tapos, pumunta po siya sa hardin, kumuha po siya ng mga bulaklak. Tapos, nilagay niya dun sa basket. At bumalik siya doon sa lalaking, o sa mayamang lalaki na nagbigay sa kanya nito. At ngayon, dahil sa pagtataka ng lalaki, doon sa ginawa nung namamalimos, sabi niya, hindi ka ba galit sa akin? Sabi po nung lalaki sa kanya,
ang bawat tao nagbibigay dahil sa pasya ng kanyang puso. At dahil dito, ito yung refleksyon kung ano yung meron sa puso mo. So, ibig sabihin, dapat daw po ang tao nagbibigay ng meron kasiyahan sa kanyang puso. Kasi sabi nga, doon sa lalaki, kahit gaano ka kayaman, kahit anong bagay na meron ka dito sa mundo, kung wala kang puso, wala kang pagpuso sa pagbibigay, wala ka rin pong maibibigay kahit ano. So, kitang-kita po natin doon sa ginawa ng dalawa yung pagkakaiba. So, kung dahil daw po magbibigay, dapat nandun yung puso natin. Dapat nandun yung refleksyon kung ano yung gusto natin, kung saan tayo masaya. Kaya po sa ating pagbibigay, dapat nandun po, ipakita po natin yung kasayahan, kaligayahan sa ating puso sa pamamagitan ng pagbibigay, pagtulong sa ating kapwa. Sabi nga, hindi kailangan maging mayaman para maging kind. Ang kailangan mo lang, maging kind. So hindi po anong estado ng buhay, kailangan mo lang maging kind sa ating kapwa. So tayo po manalangin. Yes, Lord, Panginoon Jesus, salamat nga po, Lord. Dahil sabi nga, ang kailangan namin gawin, maniwala na Ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng bagay sa aming buhay. Na sa pamamagitan namin pagbibigay, Panginoon, na magkaroon kami ng kasiyahan, kaligayahan sa aming puso, at maipakita namin sa iyo na aming katapatan. Ganyan din, gamitin mo ang bawat sa aming Lord upang magpagpakita, Panginoon, ng kindness sa aming mga kapwa. At sa mga oras na, Lord, magbibigay kami sa iyong gawain, pagpalain po, Panginoon, bawat salapi na maliligong. Alam namin, Lord, na sabi nga, Lord, dito sa lupa, wala kaming pag-aari. Pero napakahalagang tungkulin ang gawin namin, Panginoon, ang magbigay para sa iyong gawain. Dahil, Panginoon, alam namin na makatulong ito. At magiging part kami, Panginoon, para maipalago ang iyong gawain, gayon itaas ang iyong pangalan. Pagpalain ng Panginoon sa nag-iingat ng mga salapi na ito, alam namin, Lord, na gagamitin lamang ito para sa iyo. Kaya Lord, muling maraming salamat sa lahat ng blessing na binibigay niyo sa amin. Sa lahat ng pagpapala na inyong pinapakita muli sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, dadako po tayo sa ating mga announcements. Yan po. Yun. So, ating pong ngayon po, kung meron po tayo, suggestion, prayer request, and concern, and appreciation, yung sa ating pong email, which is paterasevangelical.church@gmail.com. Yan. At ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. Yan. Nung nakaraan, nakita ko yung mga notif. Yan, kay Pastor, yung mga pinopost ni Manny doon. At happy birthday! So meron pa tayong mga birthday celebrants from February 4 to 11. Ating mga, yan, batiin po natin sila. Unang-una po, si Maria Carla Gabriel, February 4. Bukas na yun, bukas. Ngayon? Oo, ngayon na, tama ito naman daw. So, yan pa, si John Luis San Jose, si JL. Ayan, si James Omanta, February 5. February 7, si Cecilia Lucio. Sa February 7 din, si Ren Sinsay. Happy birthday sa February 9, si Solomon Reyes. Ayun, oo, mali yan. Natapos na yung nakaraan, di ba? So, yan, mali yan. Ayan, sa February 10, si Wendell de la Torres. Ayan, at si February 10, si Natalie Cruz, nandyan. Si Natalie. At, wala na ni. So, yun, happy birthday muli sa mga ating birthday celebrants from February 4 to 11. So, ganoon po, dadako po tayo sa pagkinig ng salita ng ating Panginoon na hatid ng ating butihing pastor, Pastor Romeo Blaso. Yan, meron announcements doon. Yan. Okay, magandang umaga po ulit. Good morning. Magkakaroon po muli tayo ng seminar and briefing para sa music ministry this coming Saturday, 2:30 PM po. So yung mga hindi po naka-attend nung nakaraang mga briefing natin, ito na po yung pagkakataon nyo na ma-involve para sa ating music ministry. So sa Sabado na po yan. Ano ba din sa Sabado? 10. Okay, so February 10, 2:30 AM.
Okay po, dito po tayo sa church, magkita-kita po tayo. Ayan. So, dalawang sessions po yan, no? So, sa February 10 tsaka February 17 to 30 p.m. po. Okay po? So, yun lang po. Ngayon po itinatawag ko na po ang ating pastor para sa mensahe sa umagang ito. Good morning po. Sino po dito anday yung kanyang morning? Salamat po. Ulitin ko po, baka hindi niyo natintin yung tanong. Sino po dito yung maganda yung kanyang morning? Talagang good. O, sabihin mo sa katabi mo, good morning. Good morning. So, ang tanong lang bakit nagkakaroon ba ng good morning? No? Kaya po nagkakaroon ng good morning dahil matuwid ang Diyos natin. No? Matuwid. Kasi tao kadalasan nagiging matuwid lang pag nakalagay sa taon. No? Yung iba, nagiging matuwid pag nasa taon na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang antayin yan. Huwag mo nang antayin yan. Pwede mo pakibukas yung ilaw. Pwede mo pakibukas yung ilaw. Walang ilaw? Akala ko kung ano yun, kumakanta na. Sige po. Para So, pag-uusapan po natin din pagiging matuwid ng Diyos. Pero bago tayo pumalaw, tayo muna po ay manalangin para makita natin yung mga bagay na gustong ituro sa atin ng ating Diyos. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw ay isang matuwid na Diyos, kaya gusto mo maging matuwid din kami sa iyong harapan. Sa umagang ito, Panginoon, titignan namin, tutunghayan namin yung mga bagay na gusto po na gawin namin para kami ay maging matuwid sa iyong harapan. Dahil ikaw, Panginoon, kahit kailan walang kabalututan sa iyo, palaging matuwid ang ginagawa mo para sa amin. Kaya hayaan po, Panginoon, sa mensahe sa umagang ito, mabagsan na namin isipan ng aming puso sa katotohanan na ikaw ay isang matuwid na Diyos. Dahil ikaw isang matuwid na Diyos, kaming mga anak mo dapat maging matuwid din sa iyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam niyo po, isa sa napakabuti ng ating Diyos ay binigyan tayo ng chance. Lahat po tayo dito, nabigyan lang po tayo ng chance. No? Lahat po tayo, walang ano po dyan, walang exempted. Pati po ako, lahat tayo nabigyan lang ng second chance. Bakit? Kasi ang Diyos po natin ay God of chances. No? Gusto niya magkaroon tayo ng matuwid at maayos na buhay. Sino po rito gusto niya ng matuwid na buhay? Masarap po yun. Kasi pag matuwid ang buhay mo, ang dali ng buhay. Makikita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. No? Hindi nakikita ng iba. Pero ikaw, tayo, kapag nakilor tayo, maraming bagay tayong makikita. No? Yung spiritual eyes natin, nabubuksan, nakikita natin mga bagay. Pero tanong, paano ba ginawa ito ni Lord? Kasi hindi naman, ano kung tutusin, pwede naman gawin ng Lord? Ganun lang, isang pitik lang yan. Gaya itong batang to. Isang pitik lang, nandito na. Akala niya siguro pagpe-pray pa siya. Pagpe-pray pa siya. Anyway, isang napakaganda po is yung tinatawag po natin merong ginawa si Lord. Alam niyo po, para tayo maging matuwid, meron tayong gagawin. No, hindi tayo yung kagaya ng iba yung, alam niyo ba yung mga monghe? Yung pupunta sa bundok, nandun, nakaupo lang, maghapon, walang ginagawa. No? Pwede rin po yun, lalo na kung ikaw nagme-meditate. Pero hindi buong araw magme-meditate ka. Tama ba? Hindi buong araw magme-meditate ka, meron kang gagawin. At yun ang titignan natin, ano ba yung ginawa ng ating Panginoon? Unang-una, na ginawa ng ating Panginoon, siya ay humayo. Sabi niyan sa Marcos 2:13, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea, sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Alam niyo po, ang ating Panginoon, po pwede niyang gawin na nasa isang sulok lang siya. Manalangin lang siya. Pero tandaan po natin, hindi ko minimenos po yung panalangin, pero ang pinaka-list na pwede mong gawin bilang isang mananampalataya ay manalangin. Kung minsan nga yung panalangin, hindi pa nagagawa Naipapanalangin pa natin yung kapitbahay natin? Naipapanalangin pa natin yung kasama natin sa bahay? Yung kaklase natin? Noon kaklase natin, ikaw ligtas ka na, ikaw kabataan. Ligtas ka na, paano yung kaklase mo? No, paano yung kaklase mo? Palagi kating ng kating, nakakainis pa, minsan namumopia sa'yo, dahil matalino ka.
Kasi pag anak ng Diyos, matalino eh. Tama ba? Tingnan mo yung anak mo kung katabi mo. Matalino ka ba? Tanong mo sa kanya. Pero tama yun, di ba? Dapat ang anak ng Diyos matalino. Lalo na kung hindi ka nagtatrabaho para ikaw ay mag-aral. Parang mong ulit-ulitin ko. Bakit? Kasi nag-aaral ka ng mabuti, kasama mo pa si Lord. So pag ginawa mo yung dalawang part na yun, hindi po pwede na hindi tumaas ang grade mo. Kaya kapag mababa ang grade mo, hindi si Lord ang may kasalanan nun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi si Lord. Hindi si Lord. Pag hindi ka na-promote sa trabaho mo, hindi si Lord ang may problema nun. Ikaw ang may problema nun. Dahil kasi si Lord gusto niya palagi yung the best para sa atin. Bakit? Kasi matuwid siya eh. No, matuwid siya. No? Alam niyo po, itong napakaganda sa Diyos sa pinaglilingkuran natin eh. Kapag may sinabi siyang something, siya mismo nagsiset siyang example. Parang ganito. Sa tingin ninyo, mga nanay, bakit kaya kuminsan hindi sumusunod natin anak natin? Sa tingin niyo? Tigas ulo. Tama! Tigas ulo. Tama? Pero kung ibalik kaya yung tanong sa'yo, Tay, Nay, ginagawa ba ninyo yung sinasabi ninyo na? Halimbawa, hello? Ayan. Halimbawa, sinasabi mo sa anak mo, hello? Ayan. Okay lang po yan, no? Okay lang ba sa inyo yan? Parang buhay kayo. Okay. Tingnan niyo po, sino din palaging sinasabi na sa mga natin na igalang mo matatanda? Sino po ang mga nanay tatay? Yan. Iisa lang. Iba wala. Tingnan po, baka nilitin yan. Ulitin ko po. Sino po dito yung mga nanay at tatay, tita, tito, lolo, lola, palagi mo sinasabi sa anak mo, sa apo mo, igalang mo matatanda? Yan. Okay. Ang tanong, ikaw na nagsasabi doon, ginagalang mo ba yung nanay at tatay mo? Lumiit na. Di ba? Kasi titignan ng mga anak natin, ng mga pamangkin natin, ng mga apo natin, kung ginagawa natin yung sinasabi natin. Tama? So, hindi sila susunod talaga kahit na anong gawin mo dahil ikaw mismo hindi mo ginagawa. Sinasabi mo doon sa anak mo, sa apo mo, o kung sino mang bata na sa bahay mo, magsimba ka para bumuti buhay natin. Bakit ikaw hindi ka kasama? Tama? Ang galing, ano? Tapos magte-text siya, Pastor, hindi man ako dumating, nandyan naman yung mga anak ko. Hindi mga anak mo kailangan ng Diyos, ikaw. Tama? Kasi ang galing natin eh. Anak, pinupush yung anak. Magsimba ka para pagpalain tayo. Tapos hindi ka kasama. Anong ginagawa mo? Pasensya na po, parang nalungkot po kayo. Umbisa pa lang po yun, huwag po muna kayong iiyak. Mamaya na po yung ibang masasakit. Pero yun po yung katotohanan, tama? Yan, yun naman ang katotohanan. Napakasimple. Sasabihin ng tatay mo, anak, kumain ka ng gusto at huwag ka magpupuyat. Ang tanong, ikaw na tatay, kumakain ka ba ng gusto? Natutulog ka ba ng gusto? Tapos sasabihin mo kinabukasan, ang sakit ng pakiramdam, ang sakit ng katawan. Anong ginawa mo ng gabi? Bakit ka nagpuyat? Paso, hindi naman ako nag-iing. Okay, very good. Nag-Netflix ka naman. Nanood ka hanggang alauna, alas 2. Tapos pagdating mo ngayon sa simbahan, tagal naman ni Pastor magsalita. Nag-Netflix ka eh. Tama? Sabi mo sa anak mo, anak, magtiis ka, kailangan hindi tayo malilate sa simbahan. Pasensya mo kayo sa mga nalate. Lahat naman, marami namang nalate eh. Mag-ayos ka, kailangan makasimba tayo ng maayos simbahan maaga. Ang tanong, maaga ka ba? Maaga ka ba? Tapos sabi mo sa anak mo, ihanda niyo yung mga gamit niyo para kinabukasan wala na kayong aayusin. Ikaw, maganda ka ba? Kasi kung gano'n, hindi sila maniniwala sa iyo. Tapos sasabihin mo, kailangan makapagsimba tayo maaga, kailangan nakahanda na yung mga gamit ninyo. Sinasabihan mo na, ang tanong, ikaw ba nakahanda na? Hahanapin mo ba yung pagtanong mo ni susunod mo para magsimba? Tapos ang galing natin magsabi kung sa mga bata sa atin, tama? Sabi mo sa katabi mo, para ikaw yung pinag-uusapan. Para ikaw yung pinag-uusapan. Alam niyo po,
bakit ko po sinabi ng ating Panginoon? Pag may sinabi siya, siya mismo nagsiset ng example. Ginawa niya ito, di ba? Humayo siya. Inutos ka niya na gawin natin yan. Tingnan natin, Matthew 28:19. Sabi niya, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng mga bansa. No? Hindi na po natin kailangan tutusin pumunta ng Saudi. Hindi na natin kailangan pumunta ng Australia. Hindi na natin kailangan pumunta ng Switzerland. Hindi na. Ano kailangan lang natin? Magsipag ka lang, alam niyo po, sa totoo lang, ginagawa lang na napakagaang ng trabaho natin. Siya mismo personal na pupunta. Tayo, pipindutin lang natin yung cellphone. Sasendan lang natin ng mensahe. Yung ating kapatid na nasa Saudi, nasa Amerika, nasa Caloocan. Ang dali. Kaya na kumisa, nagagawa pa ba natin? Mas maganda mag-TikTok. Mas masarap mag-TikTok. Masarap mag-Candy Crush. Masarap mag-ML. Kaysa magpasa ng mensahe. Bakit ganun? Bakit ganun? At ang nakakalungkot pa nito kumisan, yung pinapasahan mo, hindi binabasa. Yan ang masakit. Hindi binabasa. Pero basahan mo lang tungkol sa kalokohan. Magre-reply yun. May reply, may ganun pa yun. Pero bakit ba yun, Lord? Sin lang. Hindi nyo ba alam yung sin is a sin? Pag nag-sin ka lang, wala kang ginawa, wala kang reply, it's a sin. Bakit? Kasi sa totoo lang, sino mo yung nagpapasa sa inyo ng mensahe? Totoo lang, nagpapasa ka ng message sa mga kaibigan mo. Nagpapasa ka. Ano ang pakiramdam mo pag mayroong reply yung pinadalhan mo? Di ba ang sarap na pakiramdam mo? Kaysa sa nakita mo, hindi pinansin. No, hindi pinansin. Hindi pinansin kung pinasa mo. Nakakalungkot po yung nag-effort ka. Hindi pinansin. Pero pag maghihirap ng pera, kahit hindi ka nagme-message, Pastor, kumusta na po kayo? Nakikita ko po kayo ulang isang araw, parang masaya po kayo. No? Tapos biglang babanat. Alam mo po, Pastor, ang hirap po ng buhay ngayon. Yan yung mga dialogue eh. Hindi ko nakakasin mga kaibigan nyo. Pag gano'n, pag Kristiano ka, buti ka pa, pinagpapala ka. Actually, sa habang mini-message ko ito, last na school na ito, hindi ko alam kung buhay pa ako. Yan! Bakit? Magpapakamatay ka na ba? Kasi wala nang panload, wala nang pera. Naalala ka. Naalala tayo. Pero habang nung malakas siya, nung okay siya, nung maganda yung takbo ng buhay, naalala kaya niya tayo? Buti na lang ating Panginoon po, hindi tumitigil. No? Sabi niya, kaya't humayo kayo, gawin niyo alagad ko mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So again, ginawa po ito, sinet po ito, tinuro ito ng ating Panginoon, pero bago niya tinuro, ginawa muna niya. Nag-set siya ng example. Mahirap turo ang isang bagay na hindi mo alam. Mahirap ituro ang isang bagay sa mga mas bata sa'yo kung hindi mo ginagawa. Nakakalungkot yun, lalo pag sinabi sa'yo, sinasabi mo yan, hindi mo naman ginagawa. Ang sakit po nun. Tama ba? Ang sakit po nun, sabihan ka ng anak mo, no? Eh, pinasabi niya, kung lapas tanganin niya yung lolo't lola ko, gano'n na lang eh. Yun ang masakit. No? Sabihan ka ng gano'n ng anak mo. Sabi mo, mahalin ang kapwa. Eh yung tatay at nanay mo na nandito sa bahay, kung pagalitan mo, gano'n na lang eh. No? Pero di man po lahat gano'n. Kasi, meron kasi mga nanay at mga lolo't lola, kagaya ko po, na mahina na tenga, kaya naman sinisigawan. Tama ba? Sino rin ka may lolo't lola sa bahay? Di ba kailangan sisigawan mo eh, no? Tapos pag sinigaw mo, huwag ka sumigaw! Naiintindihan kita, hindi ako bigay. Tapos sinabi ko, sige po, ano yun? No? No? Totoo po yun, kasi ako ganun din po ako. Siyempre, may na senior na, pagka ano sinabi mo? Pero sa kakatuwa po ng mga lolo't lola, ng nanay tatay, pag tungkol sa pera, ang linaw ng tenga. Hindi niyo napansin? Pag tungkol sa pera, ano? Ha? Oo, tama yun. Pag tungkol sa pera, ang linaw. No? Pati mata, malinaw. No? Lahat. No? Ano pa? Sabi yan, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo.
Ginawa din ng ating Panginoon sa binasa niya sa Marcos. Binasa natin. Ginawa niya. So again, kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon, susundan lang natin. Kaya meron nga sabi, gaya-gaya, putumaya. Ba yun? Hindi putumaya. Gagayahin natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. So ano ginawa niya? Humayo ba siya? Humayo. Nangaral ba siya? Nagturo siya. Kasi yun po eh. Maraming mga tao, akala nila pag pumunta sila sa simbahan, okay na yan. No? Kaya nga palagi yung sinasabi ito. Pag pumunta sa simbahan, pag tinanong siya, ano sinasabi? Magbabawas ng kasalanan. So, ibig sabihin, pag sinabi magbabawas, merong ititira. Payag ka ba nun? Pumunta ka sa simbahan, magbabawas ka lang. Dapat kaya ka pumunta sa simbahan, gusto mong isurrender lahat. Tama ba? Gusto mong sabihin niya naman, hindi ko po kaya. Kasi sa totoo lang, mahina tayo. Kasama mo yung lingkod, mahina tayo. Ang dali natin bumagsak. Tama ba? Di ba? Kaya nga, ito pala, ito pong sinasabi. Wala ba yung police kayo dyan? Wala. No, baka huliin ako eh. Kaya ito sinasabi ko sa police, kasi araw-araw nagtuturo ako. Pag kami nag-aaral, nakikita ko kasi, siyempre, nakaharap ako sa kanila, sila nakatalikod sa akin. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Pero makikita mo, pag may tumataan na babae, kasi puro lalaki eh. Bakit meron din babae, pero dalawa lang. Pag may tumaan na babae, nakikita mo yung mata mo ng isa, parang synchronize. Tumitingin na gano'n. Pati ako napapatingin, sino ba yung tinignan? Makita ko, ay, babae pala, nakashort. Sabi na, talaga yung mata, makasalanan eh, no? Kaya mo yung sinabi niya, Pastor, ano mas gusto nyo? Dito sa loob ng station, maliit lang. Pagdating nyo sa labas, maluwag. Kaya lang, mas maganda pag nasa loob kasi walang nakikita na iba. Kayo-kayo lang. Pag nato sa labas, lahat ng dumadaan, pati ako nadidistract eh. Pag tumingin kasi kagaya na sabi ko, synchronize. Pag tumingin sa kaliwa, pag tumingin sa kanan, synchronize. No, talagang united sila eh. Sabi ko ang gano'n eh. Kaya natutuwa ako kasi pag nagtatanong sila, sinasabi na, Pastor, dapat ganito pa yung ginagawa. Parang yung sasabihin, tayo ganito eh. Sino rito yung ayaw niya na meron siya nasasaktan na tao? Ayaw niya na pa sa pananalita niya. Ako po, may ugali po akong gano'n. Crowd pleaser po ako. Hanggat maaari ayaw kong sasaktan yung damdamin na isang tao. Kahit na minsan, pilit-pilit ko ginadjustify kung ano yung gusto niyang sabihin. Kasi ayoko makasakit ng tao. Dito na lang mga huli. Buti na lang nandiyan si kapatid na Dondong para inaan niya sa akin na maging matatag. Dapat sabihin kung ano yung tama. Magkaisa tayo. Ibagsak ang demokrasya. Teka. Ganun. Madam pala yun. Union na pala yun. No, ibig sabihin, kailangan maging firm tayo. Sabihin nga natin, firm. Gandahan mo natin, firm. Yun, para maganda. So again, gusto ng Lord, kung ano yung ginagawa niya, gagawin din natin. No. Ano pa? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Kasi matuwid ang Diyos hanggang wakas gusto niya samahan tayo. Kasi sinabi nga niya, di ba? Ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So lahat ng gagawin natin na pagtuturo, paghayo, sasamahan tayo ni Lord. No? Kasi parang yung sinasabi, hindi po mahirap mangaral ng salita ng Diyos o magdisipulo. Hindi po mahirap. Tama ba? Napakahirap. Hindi siya mahirap, napakahirap. Pero mo pipilitin mo yung, hindi naman pipilitin, pero i-encourage mo yung tao na gawin mo yung gawin niya, yung ginagawa mo na kinuha mo naman sa ating Panginoon. Okay? Pangalawa, tingnan po natin, tinawag ang isang makasalanan. Yun po dapat. Kaya tayo humahayo, kaya tayo lumalabas, gusto natin bigyan natin ng pansin yung mga makasalanan. Na tayo rin ay binigyan din ng pansin ng ating Panginoon. Tinawag din tayo nung tayo makasalanan pa. Kaya sabi niya, basahin mo natin, habang naglalakad si Jesus, ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi na anak ni Alpeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Levi at sumunod sa kanya. Pero ito po nakakalungkot. Bakit? Kasi nung sinabi ito ng ating Panginoon, maraming tumulig sa kanya.
Marami tumaligsa sa kanya. No? Pansinin po ninyo, ang tinawag po ng Lord ay isang taong busy. Busy ba yung tax collector? Tinawag niya. Merong working. No? Nagtatrabaho. Ano ba? Merong ginagawa. Naghahanap buhay. At alam po ninyo, malaki ang transaction ng isang tax collector during those times. Bakit? Kasi kung halimbawa, ang sisingin mo halimbawa sa isang taxpayer, halimbawa, sisingin mo sa isang taxpayer, 250,000, pwede mo gawin 350,000 yun. At that time. Pero sa totoo, pag nagano po kayo ngayon, yung practice na yan hanggang ngayon nangyayari po. No, nangyayari po yan. Teka, by the way, may taga-BAR mo ba rito? Kasi during those times, galit na galit, lalo na mga pariseyo, mga tao, sa mga tax collector. Bakit? Ang tingin nila palaging galit, salot. Tapos ang ating Panginoon, ito yung sineran, ito yung tinawag. Pero tingnan niyo po anong sabi diyan? Sumunod ka sa akin, tumayo man si Libay at sumunod na sa kanya. No? So, tingnan po natin. Sino po dito yung taong palaging merong ginagawa? Meron kang ginagawa, busy ka. Lunes hanggang Linggo, meron kang ginagawa. Lahat tayo meron ginagawa, tama ba? Pwede lang kung ikaw ay pal. Ano ba yung pal? Pala mo rin, wala kang ginagawa mo din. Nag-aantay ka lang. Yung bang walang ginagawa, ang daling magutom, may mga taong gano'n, di ba, sa bahay? Pansinin ninyo, may mga taong gano'n. Hindi na nga gumagawa siya pa kung gusto kumain. No? Palagi na lang late umuwi, abusado pa, gusto pa na maurang ng kain. At ang daling pong magutom yan. Ano po ninyo yung mga taong walang ginagawa? Ang daling magutom. Bakit kaya? No, pero mapatatanungin ko po kayo, sinong tao dito busy? Palagi kang busy. Yan, ilan lang yung nagtataas. Baka mamaya si Pastor, meron na naman punchline yun sa sabihin. Parang, wala po. Kaya nga sinasabi ng Bible, ang taong tamad ay huwag pakainin. Ang taong tamad. So, ibig sabihin kapag mataba ka, marami kang ginagawa. Gano'n ba yan? Kasi pinapakain ka pa no? Kung minsan, di ba narinig sa mga nanay tatay natin, buti pa yung bago Meron akong habang pinapakain ko, meron akong inaasahan na mangyayari. Sa'yo, pinapakain na kita Ang hirap naman katayin mo, wala namang bibili siya pag kinatay kita. Parang ganun. Again, ang gusto ng ating Panginoon, inutos niya, puntahan natin, tawagin natin yung mga kasalanan. Pero sa Tusenya, kaya ng sinasabi ko, galit sila sa mga tax collector. Tingnan po natin, 2:15 na Marco, sabi dyan, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Libay. Tingnan niyo po yan Busy si Libay, may ginagawa siya, iniwanan niya yung trabaho niya, sinama pa niya si Jesus Christ sa bahay nila. So, ibig sabihin, alam po naman ninyo, during those time, pagka nag-invite ka, may kasamang hatak yan. So, mayroong kasama. Kasama nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa Kanya. Tingnan niyo po yan. Ang ating Panginoon hindi nagtatangi ng tao. Bakit? Matuwid siya. Lahat binibigyan niya ng chance. Kaya ang gatong chances tinawag niya, hindi siya namili. Hindi niya tinawag yung mga tao na maayos. Hindi niya. Ang tinawag niya, pinuntahan niya yung mga taong makasalanan kagaya natin. Di ba? Binigyan lang tayo ng chance ng Lord dahil matuwid siya. No? Matuwid siya. So, parang kasunod na verse. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang maniningil ng buwis at mga makasalanan? Tingnan po niyo yan. Totoo po yan. Darating ang time tayo na nangangaral, babahagi, humahayo. Pag may sinera na isang taong makasalanan, at kasama natin kumain, mag-iisip yung iba. Lalo na yung mga, sabi ko sa'yo, itong nagkukwestiyon sa kanila, mga pariseyo, na nag-aaral ng Biblia, nag-aaral ng mga salita ng Diyos, pero judgmental. No?
Kaya palagi po natin sinasabi rito sa church lahat ng tao hanggang nabubuhay, merong pag-asa na magbago. Magbago. Kaya nga tayo, hindi tayo dapat tumitigil sa paghayo. Maraming tao nangangailangan. Of course, bago ka humayo sa labas, tingnan mo muna nasa ng bahay ninyo. Tingnan mo muna yung kapitbahay mo. Tingnan mo muna yung kasama mo sa eskwela, sa trabaho. Kasi di ba kuminsan ganun Anong ginagawa ng iba? Ay, hahayo kami sa malayong lugar. Pupunta kami ng, halimbawa lang po wala po akong kailangan pupunta muna ako ng Davao, doon ako magbabahagi. Layo naman. Mag-aeroplano ka pa, mabuti kung maglalakad ka lang. Mag-aeroplano ka pa. Pero teka, yung kapitbahay mo, nasyaran mo na ba? Nabahaginan mo na ba? Yung kasama mo sa bahay, nasabihan mo na ba na mapapahamak sila kung wala si Kristo? Yung kasama mo sa trabaho, nabahaginan mo na ba? Mapapahamak ka kung di mo tatanggapin si Jesus. Nasabihan mo na ba? Nasabihan mo na ba? Alam niyo po, sa bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Lord, dapat samantalahin natin. Samantalahin natin. No? Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan na mabuhay po natin. Tama ba? May nakakalam po rito kung aabot siya hanggang bukas o mamaya o kung susunod na araw. Wala. So, ano dapat natin gawin? Hanggat may hininga pa tayo. Hanggat nakakakilos pa tayo. Hanggat kaya pa natin lumakad. No, kasi may mga tao ganito Nung bata pa siya, sinasabi niya, ay hindi ako pwede ginong salita ng Diyos kasi bata pa ako. Okay. Sinod ba naman si Lord Okay. Nagkakaedad na, ay kailangan tapusin ko po yung pag-aaral ko. Hindi ko po sinasabi na tumigil kayo sa pag-aaral, ay mga nag-aaral. May dahilan na naman, di ba bahagi. Ano naman, ay kailangan maghanap buhay muna pa. Meron mo si ama't ina. Ayun, talagang parang Freddy Aguilar, ama't ina. Aba, nung nagkatrabaho na, nagkaroon na naman, pag niyaya na, hindi kailangan po i-establish ko muna yung family ko. Ayos, maganda naman. Maganda naman nga, tama ba? Ma-establish yung family ko. Okay. Nung na-establish yung family, hindi kailangan po mag-ipon muna ako. Bakit? Kasi in case po na may magkasakit sa mga pamilya, kung meron po may pag-uupuntan. Ang galing, Hindi ko mo sinasabi ng masama yun, Yan, Hindi mo ba pwede magkatiwala kay Lord yung kung meron sa mga buhay mo na pwede mo bigay. Maalala lang si Lord kapag nakahiga na, ako, gumaling na ako, mamangon ako dito, talagang magsaserve na ako kay Lord. Meron ba gano'n? Marami pong gano'n. Kung kailan mahina, kung kailan wala nang magawa, tsaka niya sasabihin, kailangan gamit ako ng Lord. Kaya kailangan makabangon ako rito. Kaya maganda naman. Hintayin. Kaya lang, bakit nung malakas ka, bakit nung meron ka pang malinaw na mata, malinaw na tenga, malakas pa yung paa, hindi ka makapagbahagi? Meron problema. Ang tanong dyan, talaga bang tinanggap mo si Lord? Kasi ang tumanggap kay Lord, may nagbabago. Di ba sabi niya, nagbabago na yung isipan mo, puso mo. Ang palaging priority mo kung paano mo may babahagi si Lord. Again, hindi ko sinasabi mag-resign ka. Hindi ko sinasabi na huwag tumigil ka na sa at magmumuli ko, maganda sa bundok. Hindi yun. Kasi kahit saan ka nandun, pwede ka maging full-time naman. Kaya, paano? Nagkukwentuhan kayo ng boss mo. Hindi mo ba pwedeng inject si Jesus Christ? Sa business. Hindi mo ba pwedeng sabihin na si Lord ang bahala nito dahil binigay ni Lord ng business na si Lord ang tutulong para maayos ito. Sa pag-aaral mo, ay kahit na, lalo po yung working student sa totoo lang, bilib po ako sa mga working student. Kasi nag-aaral, nagtatrabaho ka na, nag-aaral ka pa. Talagang yung utak mo talagang medyo hati. Pero gagawa mo pang makapasa. At kung minsan, honor pa. Nakikita ng Lord po yan. Nakikita ng Lord. So, ibig sabihin, ganun siya. Ganun. Kabuti yung ating Diyos.
hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? Kaya again, sinabi, tinawag niya ang mga makasalanan kagaya natin. Wala pong exempted. Lahat po tayo tinawag ng Lord. Bakit ginawa ng Lord ito? Kasi siya ay matuwid. Gusto ng Lord na magkaroon po tayo ng pag-asa. Ayaw ng Lord na meron magpahamak. Pero tingnan po ninyo, anong ginawa ng mga Pariseyo? Balikan po natin. Anong ginawa ng mga Pariseyo? Hindi, sa Pariseyo na. Balik. Pariseyo. Balik. Yung sa Marcos. Ayan. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan, balik. Ayan. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo, tinanong nilang kanyang mga alagad, bakit siyang kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Mayroong persecution. Kapag tayo ay nangangarap, sinasabi natin ang katotohanan, palaging mayroong persecution. Palaging mayroong persecution. Kasi mismo ng ating Panginoon, pinersecute, pati tayo na magbabagi, pe-persecute. Maniwala po kayo. Kasi ang ating Panginoon na-experience ang mismo. Tutapon niya pinapangako sa krus eh. Bakit? Sinasabi niya yung totoo eh. Pinapangaral niya yung totoo ng kaligtasan, buhay ng kaligtasan. So, masasabi natin na talagang hindi madali ang magbahagi. Palaging may persecution. Pero, tingnan niyo pa, dahil ang Diyos po natin ay matuwid, hindi niya hahayaan na tayo bumagsak. Letter C. Ipagtatanggol ng Lord ang mga susunod sa utos niya. Marcos 2:17. Narinig ito ni Jesus, kaya kasi inuusig sila, no? Ano sabi ng ating Panginoon? Narinig ito ni Jesus, kaya siya sumagot, hindi na nga kailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So again, tayo po, meron po tayong binabalikan. Kaya nga meron salita ng Diyos eh. Alam niyo po, hindi natin kailangan makipag-away sa mga tao. Babasahin lang po natin yung sitas doon sa pangangaral. Sasabihin lang po natin. Sabi rito, talagang uusingit tayong mga mananampalataya. So, hindi natin kailangan makipagtalo. Tandaan po natin yan. Basahin lang po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano sabi? Ipagtatanggol ang susunod. So, kapag nalaman mo na yung ganyan yung pinaglilingkuran mong Diyos, hindi ka pa rin ba susunod? Di ba yung mga tatay at nanay yan? Palagi kong babalik yung tatay at nanay. Pag yung anak mo may nabuli, ano gagawin mo? Tatay at nanay, ano gagawin mo? Ay, anak ko nabuli. Ganun lang ba sabihin mo? Di ba pumuntahan mo kasi yung nagbuli? Ipagtatanggol mo. Ipagtatanggol mo, hindi mo pwedeng papayag. Ay, yung anak mo, pag uwi sa'yo, sabihin mo, bakit may plakay ka? Nabuli po ako eh. Ano sabihin? Wow, anak ko nabuli. Yun lang ba sabihin mo? Pero kung gagawin, hindi mo pwedeng tatawanan mo lang yun. Hindi mo pwedeng tatawanan mo lang yun. Bakit? Lalo na, pang 5 beses na pala, wala kang pa rin ginagawa. Di ba? Parang wala kang makwenta yan ng tatay at nanay pagka ganun. Yung anak mo, 5 beses na bubuli at nasabihin mo lang, anak, tiis lang. Isang mata, anak, tiis lang. Sumunod na araw, kami ng mata, anak, patay lang. Masabi mo lang ba, ganun, anak, tama-tama, bagay sa'yo. 2 mata mo, meron, ay, bagay pala sa'yo, anak. Yung ba sabihin mo? Hindi! Meron kang gagawin. Mismo yung tatay at nanay natin, pagtatanggol tayo. How much more kaya sila? Ginagawa natin yung tama. Sinasabi natin yung kanyang salita. Hindi kaya tayo pagtatanggol? Ipagtatanggol niya tayo. Kasi siya ay matuwid. Hindi niya hahayaan na yung kanyang mga anak maargabyado. Kaya na parang yung sinasabi niya, di ba? Ang paghihiganti ay sa akin. Palagi sinasabi ng Lord yan. Merong maaway sa'yo, anak ko kang mabahala. Akong bahala dyan. Ganyan po yung tatay natin nasa langit. Kung yung tatay at nanay natin dito sa mundo eh. Di ba? Nabuli ka lang eh. Nasabihan ka lang ng teacher mo eh. Pupunta ka yung teacher mo. May ganun. Sorry, nagkulat yung bata. Sorry. Nagkulat yung bata. Sorry,
ibig sabihin, ang ating tatay at nanay, hindi hahayaan na tayo ay margabyado. Tama? Ayaw ko na, meron magtatay at nanay dito pag margabyado yung anak, sabi mo, huwag ka kasi punta ron. Wala yung tanggalan, ano? Ha? Meron ba gano'n? Sabi ko, sino kasi pupunta? Pak. May tama na ngayon, ako, tinamaan pa rin sa'yo. Di ba? Usually yan. Di ba? Sabi usually tatay yan. Sino na? Dala-dala itak. Pupuntahan. Eh, laki pala, 7'10". Anak ka na, huwag ka makikipag-away. Parang Big Soto lang, ano? Anak ka lang kalaban, si Kabato pala, ano? Si Kabato pa rin kalaban, kaya uwi ka agad, eh. Ano ibig sabihin? Kung ang tatay at nanay na, di perfecto, ipagtatanggol tayo. How much more kaya si Lord? Na siya ay matuwid na hindi tayo ipagtanggol. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. At ang isang pinakamagandang ginawa niya sa atin, binigyan tayo ng pag-asa. Pinatawad tayo. Kaya sabi po niya dyan sa Romans 3:22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. So again, ang ating pong pananampalataya ay hindi sa pagpunta sa simbahan. Hindi doon sa gagawin natin communion. Hindi doon sa pagsama ng mga gathering. Ano sabi diyan? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Of course, yung pananampalataya kay Kristo may kasamang gawa. Hindi puro nganga. Umaasa kay Lord na ako'y pagpapalain niya. Gaganda ang aking buhay. Teka, anong gagawin mo masunod? Para sa mga estudyante, alam ko makatapos ako ng pag-aaral dahil sabi ng Lord, siyang bahala sa akin. Nag-aaral ka ba? O puro cutting ka? Palagi kang absent? Hindi mo pwede yan. Palagi natin pinag-usapan dito, may part si Lord, may part ang tao. Hindi mo pwede sabihin mo, iasa mo lahat kay Lord. Pwede naman, kaya lang, ayaw ng Lord na wala tayong ginagawa. Hindi pwedeng ngawa ng walang gawa. Magkasama palagi. Yung nangawa ka, pero gagawa ka. Ganun kasimple po yun. No? 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, walang accepted. Kahit ako po, no? Nagkasala, no? Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian. Kaya nga matuwid si Lord, eh. Gumawa siya ng paraan para tayo ay makaabot sa kanyang pamantayan. Tignan natin kasunod. Yung kasunod ko. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalaya sa kanila. Again, palagi natin magdidiinan dito, ang tanging magpapalaya lang sa ating kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No, kasi maraming iba ang alam, ay magpapatandi, nagkasala ako, kaya ko na lang ibibigay kong offering sa simbahan para mapatawad ako. Yung bang binabayan, parang binabribe si Lord. No, ano ba? Kaya nga, may mga tinatawag na may tinatawag kong philanthropist. Hindi po yung iika-ika yun, yung philanthropist, Yung philanthropist po, yung nagbibigay kahit sa ng organisasyon para gumaang yung kanyang pakiramdam na ginawa. No? Pero again, hindi po ito palakihan ng offering dahil sinibigay mo simbahan para ikaw ay mapatawad. At tanging kailangan magsisi at tulungan tayo ng ating Panginoon. Sumunod, siya ang inialin ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Again, hindi mo pwede na alam mo na. Base ka na, hindi mo pwede na alam mo na ikaw maniligtas dahil kay Kristo. Meron kang gagawin. Ano gagawin mo? Sasampalataya ka sa Kanya. Parang ganito, pumunta ka dito sa bahay-sambahan, hindi para padasin na maligtas ka. Pumunta ka sa bahay-sambahan na alam mo, nananalig ka na si Kristo ay may gagawin sa buhay mo. Ganun po yun. Hindi ka pumunta rito, parang nag-check ng attendance. Nakaranas ba kayo?
Pumapasok ka sa school para ma-check lang yung attendance. Meron ganun eh. No, meron ganun. Sa bagay ako, ganun po ako, nung high school ako. Para siguradong present ka, papacheck ka ng attendance. Hindi pwede ganun. Wala kang matututunan. Parang sa trabaho. Pwede ba yun? Pwede? Mapasok ka sa trabaho eh. Pasok ka sa trabaho, check yung attendance. Uwi na. Meron ba ganun? Hindi. May gagawin ka. Tama? Magtatrabaho ka eh. Maski sa eskwela, hindi ka pumapasok para magpa-check lang ng attendance. Pumunta ka sa eskwela para ikaw ay matuto. Para darating ang panahon, meron kang gagamitin sa pamumuhay mo. Paano kaya mo rito? Hindi ka pumunta rin sa church na ito. Sana ganito po ang konsepto ng isip natin. Hindi ka pumunta sa bahay ito, puntasin na mabawasan yung kasalanan. Hindi ka pumunta sa bahay ito dahil gusto mo makita yung mga kaibigan mo. Parang fellowship lang. Hindi ganoon. Kaya ka pumunta sa bahay ito dahil sumasampalataya ka na kapag si Kristo, ang ating Panginoon, sinamba mo, pinapurihan mo at nakinig ka at gagawin yung kanyang salita, mayroong mangyayari sa buhay mo. Yun ang dapat natin, konsepto natin. Dahil gusto mo mabago ang buhay mo. Tama? Gusto mo magkaroon ka na. Sino po rin ang gusto magkaroon na maayos sa buhay? Di ba? Gusto natin yun. Pero paano ka magkaroon ng maayos sa buhay kung hindi ka nakikinig, kung hindi ka nag-aaral, at hindi mo ina-apply yung natututunan mo? Kaya nga palagi kong sinasabi, hindi ang Pateros Evangelical Church ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo yung pananampalataya mo kay Jesus. Kahit saan ka pumuntang church, kung ikaw sumasampalataya sa ating Panginoon, binibigyan mo yung buhay mo, ligtas ka. Hindi mo tayo kagaya ng iba, pag hindi ka pumasok sa church nila, sarado yan. Pag dumating sila, parang spaceship, pupunta ng langit, naiwan ka. Hindi tayo ganun. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, yung pananampalataya lang natin kay Kristo ang magbibigay po sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tingnan pa natin. Siyang inalig ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang tago ay mapatawad ang kasalanan lahat ng sumasampalataya sa inyo. Kaya nga po mamaya, pagkatapos na meron tayong communion. Bakit? Inaalala natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Inaalala natin na sinabi niya, pinangako niya, babalik siya muli. Sino pong nag-aantay? Nababalik sa atin, Panginoon Jesus. Sino nag-aantay sa inyo? Salamat po sa lima. Yung mga lima, yun lang po kasama. Ulitin ko po. Sino pong naniniwala na babalik ang ating Panginoon? Dapat yung po inaano natin. Kaya nga magtitip tayo ng communion mamaya eh. Bakit? Inaalala natin. Pinapahalaga natin sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Inaalala natin ating Panginoon. Again, ulitin ko rin. Kasi mamaya, magtitip tayo ng communion. Hindi tayo magtitip ng communion para mapatawad tayo ng kasalanan natin. Kasi meron pong ganong katuruan eh. Di ba? Kaya nga pagdating ng 14 ka, 13, kailangan puting-puti ang damit mo dahil magpe-first communion ka para mapatawad lahat ng kasalanan mo. Wala pong ganon. Ulitin ko ba? Wala ba akong binabati yung siya? Wala pa akong binagkit. Narinig na baka namin, Pastor, sinabi ganon. Yun po ang totoong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ka mapupunod sa damit mo na puting-puti, teka ng siya, ligtas ka na. Hindi. Ano sinabi? Ang tanggal ka sa natin ay pananampalataya kay Jesus. Wala na pong iba. So again, kahit wala ka rin sa simbahang ito, kahit sa ibang church ka umaatin, pero ikaw nananampalataya at nananalangin at umaasa na tayo ng ating Panginoon Jesus ang magliligtas sa iyo, aso sa langit. Base sa sinasabi ng kanyang salita, hindi sa sinabi ko po. Base sa sinabi ng salita ng Diyos, hindi po sa akin. Upang sa'yo matuloy. Sapagkat ng unang panahon ay nagtimpis at pinagtiisan ng mga kasalanan na gawa ng mga tao. Tingnan niyo po, kung gaano katuwid ang Diyos natin, lahat tayo makasalanan, nagtitimpi ng palang ating Panginoon. Kaya pala iniisip ko noon, bakit kaya hindi pa ako namatay noon nung ako'y drug addict? No? Bakit kaya hindi ako namatay nung drug addict ako? Kasi nagtitimpi lang siguro, binibigyan niya ako ng chance. Di ba? Pag iniisip ko, 2 beses akong mga ng fraternity. Bakit boy? Diba? Bakit boy? Nagtitimpi lang si Lord sa akin. Gusto niya bumalik ako sa Kanya. Alam niyo po, pag binibilang ko po, mamuntik na ako mamatay. 1 beses na ako ulit muntik na mamatay. Natatakot ako pag pangusyam, baka maubos na. Hindi po dahil sabay sa pusa,
Kasi yung pusa, dahil sa daw ang buhay ng pusa, di ba? Hindi po dahil doon. Mabait po at matuwid ang ating Diyos. Yun po ang totoong dahilan. Kung bakit ang out sa atin ay meron pang pag-asa. Kung ang bawat isa sa atin ay meron pang buhay. Last Wednesday. Itong week na ito, pumunta po ako dun sa isang kapatid ko na namatay na. 62 years old. Na-stroke siya ng linggo ng gabi. Dinala doon sa ospital. Kinalunisan, patay. Sabi ko, ganun lang kadali ang buhay. Diba? Ganun lang kadali ang buhay. Pero naging po isang kinalulungkot ko, hindi lang siya namatay siya eh. Of course, nalulungkot ako. Pero isang kinalulungkot ko, ito po yung tao na palagi yung pinapasahan ng mga verse sa Bible, na palagi nag-amen. Palagi siyang nag-aano. May mga nagtatanong na, Pastor, ligtas kaya siya? Kasi umaatin po siya sa, hindi kagaya sa akin sa ibang church na, hindi ko na po babanggitin ko ng church. Sabi niya sa akin, dapat ganito po yung dapat united tayo. Dapat ang sasabihin natin sa mga tao ganito. Kung tinanggap niya si Jesus bilang sarili Panginoon tagapagligtas, siya ay may buhay na walang hanggan. Kasi lang po palagi natin yung sinasabi ng salita. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, palagay ko po, ligtas siya. Bakit niya nasabi, Pastor? Kasi araw-araw nag-i-amen sa pinapasa ng word eh. Hindi po yun. Kahit nakiyan pa yung word na ulit-ulit yung sabihin yung amen. Kung hindi tinanggap si Jesus, wala pa rin kaligtasan. Wala po yan sa binigay natin, binigas natin. Wala po yan. Kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga dapat, palagi malino sa ating isipan yun. Kaya nga mo palagi yung sinasabi ito eh. Pag naimbita ka kahit saan, palaging isipin mo, Lord, paano kaya ako makakapasok ng may sasabi ko yung salita ng Diyos? Kahit saan ka pumunta? Dapat palaging yung laman ng utak mo. Paano kaya may babahagi si Jesus sa mga taong ito? Diba? Kahit sa gathering, kahit sa gathering ng ating, triskilyon? Kahit nandun ka sa gathering na gano'n, palaging iisip natin, paano kaya may papasok dito sa mga kapatid? Yung salita ng Diyos. No? Dapat ganun ang nasa isip natin. Pag may reunion, ang nasa isip natin, tapos saya nito. Pag reunion, may video kayo! Video kayo ganun. Yun lang ba nasa isip natin? Pag mananampalataya tayo? Dapat ang nasa isip natin, paano ko masabihin salita ng Diyos? Paano ko mapepenetrate? Bakit? Kasi baka mamaya yun na yung huling pagkikita ninyo. Tama ba? Hindi ka nakakasiguro kung bukas buhay pa yan. So dapat, yung assurance na meron isang kaligtasan, palagi yun ang nasa utak natin. No? Palagi dapat yung nasa utak natin, paano ba mapapasok yung salita ng Diyos? Di ba? Palagi mo ulit-ulitin ito. Palagi tayong natutuwa dahil meron mga tao, may mga gathering. No? Actually, nung Miyerkules na yun, yung patay na yun, 2 beses po pumunta sa patay. Kasi 2 yung patay. Nalulungkot naman ako sa isang patay. Yung kwento na no? Tungkol sa patay. Patayan na to. Tungkol sa patay. Patayan na Nalulungkot naman ako kasi kumisan. Yun yung sinasabi ko po. Kapag mayroong yung burol, dapat hanggang maaari pipigilan yung mga nagsasalita Kasi nalulungkot ako. Pinupuri ng mga yung tatay, ay nanay pala, dahil sa mga gandang ginawa. Biglang may sumingit na isang anak na, nanay ko nga, nagtatampo ko dyan Tak! Again, hindi dapat ganun. Tayo po, pwede tayong magsabi ng tungkol sa salita ng Diyos na hindi halata. Ano ba rin yun? Pwede ka magsalita tungkol sa salita ng Diyos na hindi halata na nangangaral ka pala. Pwede po yun. Kaya lang ating Panginoon kaya lang, nung bandang uli, nahalata rin. Kasi hindi pwede mahalata. Pero simple, nakapasok ka na pala. Di ba naalala niyo si Pablo? Ano sabi sa kanya ng mga leader? Ano sabi sa kanya ng mga leader, mga nakikinig? Sa maikling panahon, gusto mo ba maging mananampalataya ako? So, ibig sabihin, sa iba't ibang paraan, pwede pala tayo. Ang kailangan lang natin talaga, hindi tayo ng tulong kailan, matuwid naman siya
Yan, may reunion kami. Paano ko kaya maipapasok ang salita ng Diyos? Yeah? Ay, meron kaming meeting. Paano ko kaya maipapasok ang salita ng Diyos? Napakasimple lang naman eh. Tama ba? Napakasimple yun. Sasabihin mo lang, alam niyo po, business. Alam niyo po, siguro, bago tayo mag-umpisa, pag-pray muna natin yan. May ayaw ba dyan? Pag may meeting kayo, alam mo, ikaw na muna, ikaw na dun sa ano. Sinabi mo ito, may meeting. Ano mo yung talagang magbebenta ng lupa, kahit ano pa. Sasabihin mo sa kanya, pag-pray muna tayo bago natin gawin itong mga bagay na ito. May ayaw kaya? Sa tingin nyo? Sa tingin ko, wala. Sa tingin ko, wala. Walang ayaw. Kasi alam niyo na, makapangyarihan ng Diyos eh. Even sa business, pwedeng gumawa siya. Ano yung establish mo doon? Na-establish mo doon na kahit sa malit na bagay, naniniwala tayo. Ito, may nagtanong. Lahat daw ba ng bagay kailangan gawin natin spiritual? Lahat. Bawa, pupunta ka lang sa banyo, kailangan mag-pray ka pa. Sino naniniwala kailangan pag pupunta sa banyo, kailangan mag-pray ka pa? Salamat po sa isa. Sino naniniwala? Alam niyo po dapat. Bakit? Maraming mga tao, kanina, kaya dito, iba naman, ano? Alam niyo ba na maraming mga tao na hindi makadumi ng normal? Maraming mga tao hindi makadumi ng normal. Kaya pasalamat ka kapag ikaw dumi ng normal. So, dapat ba spiritual o hindi? Dapat. Basta pag-iinom lang ba ng tubig, kailangan magpasalamat ba kayo? Dapat lang. Bakit? Maraming mga tao hindi nakakainom ng malinis na tubig kagaya ng iniinom natin. Lalo na sa mga lugar na ano, ang iniinom nila talagang sinasala lang ng damit. Sa maniwala hindi kayo, makakita ko gano'n. Sinasala nila yung iniinom nila sa magitan ng damit. Yung damit na puti. Tayo, na-filter na, pinakuluan na. Tapos pag gano'n, sumasakit pa dyan. No? Buti pa mamunsan yung mga nanos na palatas no? Kahit papagpag lang na ganyan yung kamay, kaya na. Pero nalakas yung katawan, tataba. Bakit? Kasi sinod nandun eh. Kapag nandun sinod, hindi ko sinasabi po, ay doon na naman po, kahit hindi na pala magugas ang kamay. Hindi po yun. Ang tinutukoy lang po natin, kailangan ayusin po natin. Ipangalandakan natin ang ating Panginoong Sus ang nagpapakita. Tuloy po natin. Ilang isang verse na yata yun eh. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at ituturo niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ayun pala. Nagiging matuwid lang tayo sa harapan ng ating Ama na nasa langit kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya pala dinugtong niya sa Romans 6:23. Ano sabi? Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Again, wala po sa anumang bagay, anong katayuan natin sa buhay, ano pa man yung standard natin sa buhay natin, ang tanging ilangan ng ating kaligtasan ay walang iba, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. At ang gusto lang ng Lord, umamin tayo. Ano yung po yun ang problema eh? Maraming mga tao ayaw umamin. Umamin. Kayo mag-asawa, simple lang, simple mag-asawa. Bakit kuminsan yung mag-asawa nag-aaway? Simple. Ayaw umamin nung kung sino lang may kasalanan. May napanood ako. Biglang may ano din yun. May sumakay sa elevator. Mag-asawa na doon siya. Ang ganda ng babae. Pindot sa elevator. Tumingin na gano'n yung babae sa likod. Hindi ko alam kung yung babae o yung lalaki, yung asawa, yung babae o yung lalaki na ito. Gumanon yung mata. Yung asawang lalaki, tingin na gano'n. Nagagalit yung babae. Sa totoo lang, hindi lang umamin yung lalaki. Nag-aaway sila. Hindi ko lang alam kung sila yung nag-file na ng divorce o ano, di ba? Pero isang tagpo doon, hindi umamin eh. Di ba? Napakasimple. Kailangan aminin lang natin eh. Yung pagkakamali natin. Tingnan po lang ating Panginoon, 1 John 1. So
Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Pag pinapahayag mo, ano ibig sabihin niyan? Inaamin mo na ikaw ay nagkasala, nagkamali. Tama? Kasi pinapahayag mo eh. At anong gagawin ng Lord? Ito yung kahit sa mag-asawa eh. Pag inamin mo eh. Anong gagawin? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. So, ibig sabihin, pag humingi pa na tayo ng confession at tayo humingi ng tawad, patatawarin tayo ng Lord. Again, ito po ang ginagamit ng po ito, yung may malinis na puso. Ha? Baka sabihin kasi yung iba meron ay saka na lang akong hihingi ng tawad. No. Paano ba nakasiguro na mabibigay naman dyan? Saka ito po, hindi ito po ginagamit pa ulit-ulit. Yung kasi yung ginagawa lang paulit-ulit. Ang paano? Okay lang gumawa naman ito. Mapapatawad naman ako ni Lord. Teka bro, mag-ingat ka. Paano kung hindi ka na makahingi ng tawad? Tama? Paano yung pagkakataon na bigla ka ng accident na bigla may nangyari sa'yo? Bagamat ang Diyos natin, gandang chances, pero wala nakakaalam. Hindi mo magawing hindi mo gagawing lisensya ito para magkasala tayo. At ang sabi, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kahit yung kaluma-lumano pang kasalanan, pinatatawad ng Diyos. At sabi, bakit niya gagawin ito? Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ganyan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Tapat siya at matuwid. Kapag tayo mo ay naging tapat at lumapit tayo sa Kanya, hiningi natin ang tawad ng ating mga kasalanan, hindi po pwede na hindi tayo patawarin ng Diyos. Lahat malinis yung puso po natin. Bakit? Kasi siya'y tapat eh. Matuwid siya. Mula ulo hanggang paa, kilala tayo ni Lord. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Alam niya kung ano yung mga bagay na itinatago natin sa Kanya. Alam niya kung narinito ka lang for the sake na wala ka nang magawa sa bahay. Pero salamat. Dahil ang Diyos sa pinagilingkuran natin kahit kailan, hindi siya nagtatakwil ng sino mang tao na bukas ang puso na aminin yung kanyang pagkakamali. Tayo po dadako sa ating communion. Tinatawaran ko po si Sister Marlene, si SP, pati na rin po si Luisa para po sa ating mga elemento. Again, ulitin ko po. Ang paglapit po natin, pag-take ng communion, hindi para patawarin tayo sa ating kasalanan. Hindi para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya tayo mag-take ng communion dahil inaangkin na natin na tayo ligtas na at tinanggap natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid sa mga oras ito, kung intindihan mo na ikaw ay maaaring hindi pa nagsurrender ng iyong buhay at hindi ka pa nananalig talaga sa ating Panginoon, ito yung pagkakataon na pwede natin ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. At kung tayo man ay may mga nagawang pagkakamali, which lahat naman tayo nakakagawa, ito rin yung pagkakataon na pwede tayo humingi ng tawad sa Kanya. At ang sabi, tayo patatawarin at lilinisin at magiging kaaya-aya yung gagawin po natin. Bago tayo mag-take ng communion, tayo muna ay manalangin at magbulay-bulay tayo. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Mamaya po yung lahat ay ibibigay. Sige po, pwede na po tayo kumuha po ng mga elemento. Puri
Hawakan po natin ng napay. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagkamatay, sa krus ng Kalbaryo, hayaan po Panginoon sa pamamagitan ng simbolong ito, dalangin namin ang pagtanggap sa katawan ng aming Panginoon Jesus na mayubay sa krus ng Kalbaryo para pagalabin ang aming mga puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa mga ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo, nang gawing siya'y pagkalino, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Hawakan po natin ang sarong. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabuo sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagugas sa pamamagitan ng aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak, matuwid sa iyong harapan. Inihatid po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang sanghaing buhay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagpapalik. Matapos paghapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin, sapagkat yung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kapang ito, ipinapahayag ninyo kamatayan ng Panginoon Jesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan po kami ng pagkakataon na makapag-partake ng communion. Salamat Panginoon na hindi kami karapat-dapat, ginawa mo kami karapat-dapat dahil ikaw isang matuwid na Diyos. Kaya hayaan niyo po Panginoon na palagi namin kalalahanin ang iyong ginawa mo sa krus ng Kalbaryo at kami po ay matyagang mag-aantay habang sa muli mong pagparito. At habang kami nag-aantay, mananampalataya kami sa iyong mga pangalan, sa iyong pangalan. Kaya sa mga sa kapatid, meron kong karamdaman, ito'y pagkakataon. Sa isang panalangin, gawin natin, humingi tayo ng kagalingan sa ating Panginoon. Sapagkat siya mismo nagsabi, siya hindi madamang at siya'y matuwid na Diyos, pagkagalingin tayo sa lahat ng klase ng karamdaman natin. Kaya kung anong karamdaman mo pisikal ngayon, sabi mo sa ating Panginoon, hingi mo ng kagalingan. Emotionally, meron tayong problema sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating anak, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, sa eskwelahan. Hayaan mo, tulungan tayo ng Lord, humingi tayo ng tulong sa Lord na maayos itong sitwasyon na ito. Dahil ayaw ng Lord na merong kagalit tayo at merong nagagalit sa atin. Hindi gusto ng Lord na hindi tayo magpatawad at hindi rin gusto ng Lord na hindi tayo inatawad doon sa mga tao na maaaring hindi natin sinasadya o sinasadyaman na tayo nagkamali. Bigyan tayo ng Lord ng boldness na magpatawad at humingi ng tama. Oo, Panginoon, tulungan po kayo, Panginoon, na maging ganito kami, na mapagpakumbaba, matuto humingi ng tawad at matuto rin magpatawad. Kasi ikaw mismo, kagaya ng aming pinag-aaralan palagi, nag-share ka ng example. Pinatawad mo ang mga tao kahit hindi pa humingi ng tawad. Opo, Panginoon. Opo. Spiritually, may mga bagay na umahadang sa atin para totoo makasabatay sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Humingi natin tulong ng Diyos na tayo makalaya sa talikalan ng idolatry, horoscope, witchcraft, lahat ng klase ng mga spiritual darkness na pinapabigay sa atin ng ating kalaban. O lahat ng klase ng bisyo ng alipin sa atin. Dahil ito'y templo ng Diyos, gusto ng Lord, tayo ay maging isang templo ng kanyang Espiritu Santo. At mangyayari lamang yun kung susunod natin totally ang ating katawan para sa ating Panginoon. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito, hindi design ng Lord yan.
Ang design ng Lord, tayo pagpalain at tayo gamitin na channel of blessing. Pero mangyayari lamang yan kung tayo ay totoo na nananalig at nananampalataya na ang tanging pag-asa natin ay walang iba mangyayari, Panginoon. Tulungan tayo ng Lord na maging good steward tayo sa lahat ng binibigay niya sa atin. Na huwag natin lustayin yung mga kayamanan o resources na binibigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Yes, Lord, salamat. Dahil ikaw nagsabi nito, pangahawakan namin ito. Kaya na rin, Panginoon, nalagyak namin ang aming sarili sa iyo, na kami, sa darating na itong week na ito, saan kami mapunta, masabi namin ang tungkol sa iyong mabuting balita, masabi namin na kami pinatawad mo, masabi namin sa mga tao na tanging ikaw lang ang pag-asa. Sa anumang kaparaanan, tutulungan mo po kami, Panginoon. Tutulungan mo po kami, Panginoon. Tinataas namin ang bansa Pilipinas, Panginoon, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nalanukulan, lokal man o national, na magampanan nila ng tungkulin na may takot po sa inyo para lahat ng kailang gagawin ay hindi magiging hadlang para ang iyong pagpapala ay makapasok sa bansang Pilipinas. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapulisan, mga sundalo na magampanan ng kailang tungkulin upang ang peace and order ng aming bansa ay magpatuloy, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na bawat sa pusa namin, maalala namin, palagi ang iyong kabutihan. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nanonood sa ganitong gawain, mga taga-Pangasinan, mga taga-Abra, mga taga-Marikina, mga Bat 79, sa Laguna, lahat sa daw makapakinig na abot nitong mga mensaheng pinagkakalog niyo sa amin ay maging daan para lalo nilang malaman na meron isang Diyos na nagmamahal para po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay yung magpapalain. Salamat din po, Panginoon, sa ating kapatid na nagsa-celebrate ng kanilang karawan. Salamat, Panginoon, sa mga nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversary. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, ikaw lang ang nagbibigay ng extension sa buhay ng bawat isa. At ikaw rin nagbibigay ng extension para sa pagsasama ng isang magkasama. Kaya muli, Panginoon, sa araw na ito, nagpupuri at papasalamat po kami dahil ikaw ay isang Diyos na palaging tumutugon sa lahat ng mga anak mo na lumalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lahat po ito, alam namin na mangyayari. Gagawin mo kasi hinihiling po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Ibigay po natin ang pagpapala sa Diyos, kamayan po natin.